the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. With my heart rejoicing within, with my life focused on Him, with my hands praise to the heavens, all I am worshiping Him. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. With my heart rejoicing within, with my mind focused on Him, with my hands raised to the heavens, all I am worshiping Him. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship
Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. The sun sets free. Oh, is free. His ways runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, Father's house, there's a place for me.
Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you, is within you. He is with you, he is with you in the morning, in the
What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise?
Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Mother's Day to all the mothers. Napakapalad po natin sapagkat tayo po ay isinilang sa mundong ito at ginamit ang ating mga nanay. At tunay nga po na ang ating mga ina ay karapat-dapat lamang na sa araw na ito ay bigyan natin ng pagpapasalamat at papuri. At higit sa lahat, ang ating pasalamatan ay ang ating Diyos na buhay na nasa langit. Bago po tayo manalangin, atin pong basahin ang aklat po ng Isaiah chapter 49 verse 15. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Totoo po ang sinabing ito na sa salita ng Diyos na mayroong mga ina na nakakalimot sa kaniyang anak. Subalit, ang Diyos kailanman ay hindi lilimot sa atin. Kaya ang ating Ama sa langit, hindi lang siya Ama, kundi siya ay ating ina na kung saan hindi niya tayo lilimutin anuman ang ating kalalagayan o saan man tayo naroroon. Kaya nga po sa araw na ito, patuloy nating parangalan ang ating ina dito sa lupa at higit sa lahat, parangalan natin ang ating Amang nasa langit. Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming pong salamat sapagkat sa araw na ito ay amin pong celebrate ang araw po ng mga nanay. Tunay nga po, nagpupuri kami at papasalamat sapagkat binigyan mo kami ng mga ina na umaruga at kumakalinga sa bawat isa sa amin. Kung meron man sa amin na hindi nakalinga ng kanilang mga ina o hindi naging mabuti ang kanilang mga nanay, ikaw naman ay nandyan upang patuloy na magmahal at mag-ingat sa bawat isa sa amin. Kaya naman Ama, sa araw na ito, ikaw ay pinupuri namin at dinadakila. Itinataas namin ang iyong pangalan at ikaw ay binibigyan namin ng kalulatian. Ama, pagpalain mo kaming lahat na sumusubaybay ng gawain na ito at higit sa lahat pagpalain mo ang lingkod na tagapagdala ng mabuting balita, si Pastor Alfred, na patuloy na nagtuturo sa amin ng iyong mga salita upang kami maging matatag at upang kami ay patuloy na maging malakas sa aming pananampalataya. Ama, sa araw nga na ito, nawa ay katagpuin mo ang aming mga pangailangan at ikaw ay mabigyan namin ng kaluwalhatian. Sa iyo papuri, sa iyo pasalamat, sa pangalan ng Panginoong Hesus, itong aming samot panalangin. Amen. The reason why we are here is because of Jesus Christ. Not because of you, not because of me, but because of Jesus. True and beauty, happiness, it's all in the name of Jesus. Health in heaven. Health in
star revealed the reward. To only a God like you, to I give my praise. For the praises of man, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away.
Praise the Lord, hallelujah. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng linggo sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, sumusubaybay sa ating pag-aaral sa online worship service. At tunay nga ito ang tinatawag na social distancing, malayo tayo sa isa't isa. At tayo po ay pumasok na sa buwan ng Mayo, na kung saan po ay nagsisimula ng umulan. At tandaan natin na ang ulan po ay nagsisimbolo sa pagpapala ng Diyos. Ako ay natutuwa na sa kabila ng pandemyang ito na nararanasan natin, tayo po ay mayroon pang kagalakan na mag-aral ng salita ng Diyos. At dapat kang mag-alala kapag nawalan ka na ng galak sa pag-aaral ng salita ng Diyos at wala ka na ring ganang manalangin. Katulad din po yan na matakot ka pag ikaw ay wala na ring ganang kumain ng physical na pagkain. Nakausap ko na isang araw ang aking kaibigan na COVID-19 survivor. Ang sabi niya sa akin, kahit daw nung panahon na siya ay nasa ospital, pinilit niyang kumain kahit wala siyang ganang kumain upang siya po ay lumakas at magkaroon siya ng malakas na immune system. Sana ganoon din tayong lahat. Kapag ang buhay espiritual natin ay nanghihina at parang wala ka ng ganang mag-aral ng salita ng Diyos, ayaw mo na nga ring manalangin at ang mga pagsamba ay ayaw mo na ring daluhan. Pagka ganun po ang ating nararamdaman sa ating spiritual na pamumuhay, pilitin nating mag-aral ng salita ng Diyos at tayo po ay manalangin. Sabi nga, just pray away. Amen. Magpatuloy tayo sa pananalangin. Damahin natin ang presensya ng Panginoon pag tayo po'y nawawala ng gana, parang humihina ng ating pananampalataya, punong-puno tayo ng maraming problema. Ito po yung oras nga, no, na sinasabi nga natin na lalo tayong lumapit sa ating Panginoon sa pananalangin, sa pagsamba, at lalong-lalo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang ang espiritual na kalagayan natin ay umigi. Tandaan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Ito ay nagpapalakas ng kaluluwa natin. Tandaan po natin na ayon po sa mga awit, Kabanata 11, talatang 7, ang salita po ng Diyos ay nagpapalakas ng ating kaluluwa. Oo. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. At ayon po sa mga awit, Kabanata 11, talatang 7, ang batas ni Yahweh, ang salita ng Diyos, walang labis at walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay talino sa payak na isipan. Ganito po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, kung kaya nga lagi po tayong nag-aaral tuwi-tuwi na. Amen. Kung ikaw ay walang ginagawa at ikaw lalong-lalo na sa pandemyang ito po yung panahon na tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang banal na kasulatan upang ang Diyos ay mangusap sa atin. Ganito kabisa ang salita ng Diyos sa mga taong pinanghihinaan ng loob sa buhay. Alam naman po natin na ang salita ng Diyos ay mabisa, nagbibigay ng kalakasan sa ating kaluluwa. Dumadating sa ating mga buhay ang ganitong pagkakataon, mararanasan natin ang kahinaan natin at yung tinatawag na breaking point. Tandaan po natin at lagi ko sinasabi sa inyo, sa panahon ng breaking point, sa panahon ng kahinaan natin, dito po nagsasamantala si Satanas. Madalas nangyayari ito sa panahon ng sobrang kaunlaran at sobrang kahirapan. At ang salita ng Diyos ay mabisang gamot upang ang ating buhay espiritual ay lumakas. Hallelujah! Praise God! At sa araw ngang ito, ay muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos upang ang mga loob na nanghihina ay mapalakas muli, lalong-lalo na sa mapanganib na panahon na ginagalawan natin. Tayo po muna ay manalangin at ating pundamahin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, sa kinalalagyan mo ngayong oras na to. Kung ikaw ay nanghihina sa oras na to, damahin mo ang presensya ng Panginoong Hesukristo, sapagkat siya lang po ang ating pag-asa sa buhay na ito at ang kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Amang banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Dalangin namin na kami po ay pakapuspusin mo ng iyong banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang mensahe sa araw na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito ang aming dalangin. Amen at Amen. The title of my preaching today, my 121st preaching online is, Watch Your Step.
Noong bata pa tayo, madalas sinasabi ng ating mga magulang na watch your step o mag-ingat sa iyong lalakaran. Tingnan mo yung nilalakaran mo, baka ka madapa, no? Madalas po 'yan sa mga panahon natin ngayon, no? Kahit sa mga parke, makikita natin nakalagay po doon, watch your step. Nung ang ating mga anak ay bata pa, sinasabi natin sa kanila, anak, mag-ingat ka sa nilalakaran mo. Tingnan mo kung saan ka nagpupunta. Ngayon naman, nung tumanda naman tayo, mga anak naman natin ang nagsasabi sa atin na mag-ingat kayong maglakad, baka kayo madulas. Sa mga hagdanang pampubliko, ito rin ang ating mababasa bilang babala sa pag-iingat na nakasulat. Nakikita po natin yan, watch your step. Napakahalaga po ito. Alam niyo ba mga kapatid na napakasimpleng salita pero malalim ang mensahe. At tunay na may pagpapaalala para sa ating paglalakad. At hindi rin po nagkulang ang banal na kasulatan sa paksang ito. Ayon po sa Kawikaan, Kabanata 4, talatang 26, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayoy ang lakad mo ay laging matiwasay. Dapat tayo ay mag-ingat sa ating mga nilalakaran. Pag-ingatan po tayo, mag-ingat po tayo sa ating paglalakad. Lalong-lalo na po sa panahon na ito na may salot. Tayo po ay pinag-iingat ng Diyos sa ating mga pupuntahan. Kung wala naman po, kung party lang ang pupuntahan mo, no? Kung pagsasaya lang. Mga kapatid, sa totoo lang po, hindi naman tayo pinipigilan ng Diyos na maging masaya, no? Pero sa panahon po ito, hindi po ito panahon ng party. Hindi po ito panahon ng tayo po ay magtitipon dahil may birthday, may piyesta, no? Hindi po ito, mayroong anniversary. Kung kayo po ay may handaan, dyan na lang po kayo sa bahay. Kayo na lang muna. Huwag na muna nating imbitahan yung mga kaibigan natin. Kung gusto niyo silang sharean, ipakita niyo na lang sa social media o sa picture na lang na kayo po ay nagsasaya. Okay lang naman po yun. Hindi naman kayo naiinggit at hindi naman din kami maiinggit kahit hindi niyo kami imbitahan. Amen. Hallelujah. At maging sa pamumuhay nating espiritual, mayroong babala ang banal na kasulatan sa ating espiritual na paglakad. Lalong-lalo na po pag tayo po ay lumalapit sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa panalangin at sa pagsamba. Ayon sa mga mangangaral, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 2, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti't masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ganito po tayo binibilinan ng banal na salita ng Diyos. Ayon po sa mga ngaral kay Solomon po. Ito po ang tawag po kay Haring Solomon, King Solomon the Wise. At sinasabi po niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na tayo po ay mag-iingat, lalong-lalo na po pag tayo po ay pumapasok sa bahay ng Diyos o sa presensya ng Diyos. Amen. Magkaroon po tayo ng paggalang sa Diyos na ating pinaglilingkuran at atin pong minamahal sapagkat hindi po siya tao. Madalas kapag ang buhay ay puno ng pagsubok, lalo na sa panahon na ito, marami sa atin ang padalos-dalos sa harap ng Diyos. Maging payapa tayo sa harap ng Diyos kahit may kaguluhan sa ating paligid. Tandaan po natin na may kapayapaan po sa presensya ng Diyos. Ayon po sa Psalm 46 verse 10 to 11, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress." Selah. Palagi po nating naririnig yung salitang, "Please pray for me." Madalas po natin naririnig, sabihin mo, "Pastor, please pray for me." Pag-pray nyo naman po kami. Madalas po nating naririnig yan, ano? Bakit hindi ba tayo pwedeng manalangin sa Panginoon? Hindi ba tayo pwedeng lumapit sa Diyos? Baka naman may atraso ka, kaya sinasabi mo na yung pastor o ibang tao manalangin para sa inyo. Pero sa totoo lang, talaga naman pong dapat tayo ay magpanalanginan sa isa't isa. At ang dambana ng Diyos ay hindi po emergency room ng isang ospital. Ang altar ng Diyos ay banal na lugar na kung saan ang presensya ng Diyos ay naroroon. Marami po sa atin, ano? Tinatawag nga po yung urgent prayer. Marami sa atin ang merong urgent prayer. Yung bang nagmamadaling panalangin, ano? Para tayong pumupunta sa isang emergency room na humahanap agad ng gamot o panglunas sa ating karamdaman. Tandaan po natin, ang presensya ng Lord o ang dambana o altar ng Diyos ay isang banal na lugar.
No? Hindi po siya emergency room. And the altar of God is not a panic room, but a place of serenity, a place where you can assure yourself that God is listening. A place of comfort. Ganyan po ang presensya ng Panginoon. Ang lugar po ng bahay panalanginan at bahay pagsamba ay isang lugar na kung saan makakaranas tayo ng kapayapaan. That is why King Solomon told us to be careful and watch our ways, watch our step in the presence of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Katulad po natin ngayon, nasa isang garden tayo na kung saan, sabi nga ng iba, napakasarap tingnan, sapagkat, alam niyo mga kapatid, tandaan ninyo, ang mga halamang nakikita natin sa paligid, pag nakakakita kayo ng magandang halaman, alalahanin ninyo ang Diyos. Sapagkat kahit isa dyan, sasabihin nyo, plantito, plantita, kahit ikaw pa ang pinakamagaling na hardinero, kung hindi tutubo at patutubuin ng Diyos ang halamang yan, wala kang magagawa. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, pag nakakakita po tayo ng ganitong lugar, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay buhay na buhay, ang Diyos ay mapagpala, mapagmahal sa atin. Tingnan niyo po, pati ang paligid ay inihanda sa atin ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Hallelujah. Kaya nga po, tuwing pupunta po tayo sa presensya ng Panginoon, mag-iingat po tayo. Huwag po tayong padalos-dalos ng sinasabi natin at huwag mangangako. Huwag po natin gamiting barter or bargaining point o pagka po tayo nananalangin sa Diyos na isang bagay, nangangako ka na agad ng kapalit. Hindi po naghahanap ang Diyos ng kapalit sa ating mga hinihingi sa Kanya. Maging sa panahon po ni Moises, nang sila po ay humarap sa Diyos doon po sa paanan ng bundok na Sinai, nagbigay po ng alituntunin ang Diyos ng instruction kay Moises tungkol sa paglapit ng mga Israelita sa harap ng Diyos. Ayon po sa Exodus chapter 19 verse 12, ito pong sinasabi, "Put limits for the people around the mountain and tell them, be careful that you do not go up the mountain or touch the foot of it. Whoever touches the mountain shall surely be put to death." Ganito po ang instruction ng Diyos kay Moises. At sa Tagalog po, ayon po sa Exodo, Kabanata 11, talatang 12, ito pong sabi ng Panginoon kay Moises. Moises, sabi niya, lagyan mo ng hangganan ng paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin. Nakita po ninyo, napakabigat ng bilin ng Diyos sa mga Israelita at kay Moises upang malaman nila kung gaano kabanal ang lugar na kinalalagyan o kinatatayuan ni Yahweh. Kamatayan ang kabayaran ng paglalapastangan sa presensya ng Diyos. Napakabigat po ng bilin ng Diyos sa mga Israelita at kay Moises upang malaman nila kung gaano kabanal ang lugar na kung saan naroroon po si Yahweh. Kamatayan po ang kabayaran ng paglalapastangan sa presensya ng Diyos. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa inyo sa aking mga pangangaral na napakalaking insulto sa Diyos na ginagamit natin ang pangalan ni Jesus habang tayo ay nasa harap ng mga ribultong gawa ng bato, gawa ng kahoy, gawa ng bakal o anumang materyales. Sapagkat nakikita po natin na maging ang mga Israelita ay pinagbabawalan ng Diyos na lumapit masyado doon po sa paanan ng bundok sa pagharap nila sa Panginoon, sa pagharap nila kay Yahweh. At ang Diyos po ay nag-utos sa atin na nakasulat po sa 10 utos ng Diyos na napakahalaga na huwag gagamitin ninuman ang pangalan ng Diyos sa mga walang kwentang pagsasalita. Ayon po sa Exodus Kabanata 20, talatang 7, ito po ang binili ng Diyos at sinasabi sa ating lahat, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Nakita po natin, talagang ang Diyos po, dahil ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay banal, hinihingi niya, sinasabi na sa mga tao na
trato siya bilang banal na Diyos at huwag maging lapastangan, lalong-lalo na po pag ikaw ay nasa harap ng presensya ng Diyos. Amen? Kaya nga po yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, haharap ka sa ribulto, haharap ka sa mga bato, hahanap ka dun sa mga altar na malalaki na gawa ng tao at sasabihin mo at i-address mo ang pangalan ng Panginoon, pangalan ng Diyos. Ito po ay isang pamumusong, no? Isa po itong kalapastanganan sa Diyos na gagamitin natin, madalas gagamitin natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo habang nakaharap ka sa isang santo ninyo, nakaharap ka sa isang batong ginawa ng makasalanang tao. Amen? Hallelujah! At ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, hindi niya pagpapalit ang kanyang karangalan sa mga imahen, sa mga ribultong ginawa ng kamay ng masamang tao. Amen. Ng makasalanang tao. Tunay ngang pamumusong sa Diyos na habang nakaharap ka sa ribulto ay tinatawag mong Diyos ang imaheng nasa harap mo. At ito ay isang malaking kalapastanganan sa Diyos na buhay. Tandaan po natin yan. Hallelujah. Sa ating mga pag-aaral, araw-araw, sa ngayon pong linggo na to, tayo po ay sumasamba sa Diyos. Sumasamba tayo sa banal na Diyos. Kung kaya po tayo ay dapat maging maingat. Amen. Hallelujah. Tandaan po natin yan. Huwag po nating baliwalain ang presensya ng Diyos at bigyan natin po ng paggalang pati ang pangalan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Hallelujah. Dahil ganoon kabanal si Yahweh, kailangan ng tao ng isang tagapamagitan upang hindi mamatay ang mga gustong lumapit sa Diyos. Totoo po, napakabigat kung ang Panginoong Hesukristo ay hindi po isinugo ng Diyos Ama dito po sa lupa. Marami po ang laging mamamatay dahil sa paglapastangan sa Diyos. Kung kaya't ano ang ginawa ng Diyos Ama? Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo na ating Panginoon, ang Kristo, upang mamagitan sa Diyos at sa tao. Sapagkat mula sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, matatanggap natin ang buhay. At sinasabi nga po ng banal na kasulatan, dahil si Jesus ang ating mabuting pastol, siya po ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah! Glory to God! Alam niyo po mga kapatid, nung araw si Moises ay gumaganap ding tagapamagitan sa Diyos at sa Israel. Subalit may hangganan ang buhay ni Moises. Hindi siya habang panahong mabubuhay. At siya po ay namatay na at hindi po siya pwede pa rin magsilbi bilang tagapamagitan ng Israel. Kung kaya nga po isinugo ng Diyos. Makinig kayong mabuti. Isinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang mamagitan sa tao at sa Diyos at sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang banal na dugo na nabubo para sa atin, mayroon na po tayong karapatang lumapit sa trono ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Tandaan natin na ang dugo ng Panginoong Hesus ay nakamarka para sa atin upang, anong sabi ng Bible, ang lahat ng pangako ng Diyos ay magkaroon ng katuparan sa ating buhay, sa mga taong nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga po, ngayong araw na ito ng linggo, magdiwang tayo sa Diyos. Igalang natin ang presensya ng Panginoon. Ang nakakalungkot nga lang po sa oras na ito, may mga nagte-text, may nagse-cellphone, may nagfe-Facebook. Iyan ba ang uri ng paggalang na binibigay nyo sa Diyos? Hallelujah. Kayo, tingnan natin ngayong oras na to. It's okay na umiinom ka ng tubig kasi nauuhaw ka habang nanonood ka ng mensaheng ito. Pero kalapastanganan na ikaw po ay nagfe-Facebook, tinitingnan mo kung ano yung mga nangyayari sa paligid mo. Tandaan natin na sa oras na ito, ikaw at ako ay nakikipagniig sa Diyos. Amen. Ikaw nga, kung ikaw ba ang Diyos at lumapit ako sa iyo habang nakikipag-usap ako doon sa kabilang linya, matutuwa ka? At ganyan po tayong lahat. Lahat po tayo ay lapastangan. Nagkaroon ng paglalapastangan sa Diyos. Kung kaya nga sinasabi ng Panginoon na maging maingat tayo. Bantayan natin ang ating bawat hakbang. Lalong-lalo na pag lumalapit po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Patungo po sa kanyang Amang nasa langit. At tandaan po natin na pag tayo po ay nasa presensya ng Diyos, huwag po tayong masyadong maraming sinasabi. Huwag po tayong mangangako in exchange of our prayer request. At ingatan natin ng makapagsalita ng mga salitang hindi kapuri-puri sa Diyos upang hindi puot, galit,
ang tanggapin natin. Bagkus ito ay pagpapala sapagkat tayo po ay naging magalang sa harap ng Diyos. The presence of the Lord is the source of His miracles in us. Without His presence and His will, there is no miracle. Sabi nga nung kaibigan kong Koreano, kung hindi mo gagawing Panginoong Hesukristo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, hindi nyo mararanasan ang milagro sa inyong tahanan. Dapat ang Panginoong Jesus, tandaan natin ito, ang Panginoong Jesus ang Panginoon ng ating sambahayan. Sapagkat pag ang Panginoong Jesus ang Panginoon ng ating sambahayan, tayo ay mamumuhay araw-araw sa milagro ng Diyos. Tandaan natin na sa presensya ng Diyos ay mayroong kapayapaan at may kagalakan at yun ay isang milagro. Yung pong mga nasa ospital ngayon na may saksak pong mga tubo sa lalamunan. Siguro ngayon ang pangarap niya ay makapagpuri sa Panginoon, makasigaw ng hallelujah. Amen. Huwag po nating hintayin na saksakan tayo ng mga tubo sa lalamunan natin at saksakan ng kung ano-anong gadget sa katawan natin bago pagkatapos sasabihin natin, Lord, sana po paggaling ko po makakapagpuri na ako sa inyo. Tandaan natin na habang ikaw ay malakas, mayroon kang lakas, maginhawa ang buhay mo, sabihin natin, o maging mahirap ka. Kahit ano pa ang kalagayan mo ngayon, samantalahin ninyong magpuri sa Diyos sapagkat lahat ng nagpupuri sa Panginoon ay pinagpapala ng Diyos. Ano sabi ng Bible? He inhabits the praises of His people. Patuloy niya tayong iingatan, tandaan natin yan, aalagaan at padadalahan ng mga bagay na kailangan natin at patuloy tayong magtatagumpay sa lahat ng laban pag tayo po ay nasa presensya ng Diyos. And because of our relationship with the Lord Jesus, we are assured of His victory because His victory is our victory. His triumph is our triumph. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At uulitin ko, ang tagumpay ni Jesus sa krus ay tagumpay nating lahat. Ang krus ng ating Panginoong Hesukristo ay ang lugar ng digmaan. Ito yung battlefield. Nung ang Panginoon po ay tubusin tayo sa ating kasalanan, andun po siya sa krus bilang pakikipagdigma laban sa kamatayan at kasalanan at upang tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. At doon po sa krus, nakamit ng ating Panginoon ang tagumpay kung kaya tayo po ay mayroon din po tayong katagumpayan kung tayo po ay kabilang sa ating Panginoong Hesukristo. At tandaan natin habang ang Panginoong Hesus ay nakabayubay sa krus, ang kanyang ina ay tahimik na namimighati kasama ni Juan at iba pang mga babae sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa lugar na yon ng Golgota, ang mga Hudyo naman ay nag-iingay at nagsasalita ng laban sa anak ng Diyos. Tandaan po natin na ang Panginoon po ay nakabayubay sa krus at nakikipaglaban sa kamatayan at kasalanan. Dalawang tao po ang naroroon, mga taong namimighati at nagpupuri sa Diyos at mga tao namang namumusong, mga taong nilalapastangan ang pangalan ng Panginoong Hesukristo at nagsasalita ng mga salitang laban sa anak ng Diyos. Always remember, saints, our life is a life of daily miracles. Tandaan po natin yan, sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Ang buhay natin ay buhay ng milagro. It is a miracle when you wake up in the morning alive and well. Isang milagro na ikaw ay gumising sa umaga, sa pagising mo sa umaga, ikaw ay buhay at malusog at magaling. And it is a miracle when the sun keeps on shining every day. Katulad ngayon, no? Milagro ito, nakikita natin ng liwanag. Kanina, kauulan lang, no? Nung ito po ay nire-record ko, kauulan lang. At ngayon naman, napakaganda at naririnig ko ang mga ibon sa aking paligid. And it is a miracle. Hallelujah. Nagpupuri ang mga ibon ngayong oras na to. Naririnig ko, nagpupuri ang mga ibon sa Diyos. It is a miracle when the moon gives light during night time. Pagdating naman sa gabi, nakita natin ang buwan ay maliwanag. Milagro po ito. Sabi niya, it took a miracle to put the sun in space, to hang the moon in space. Amen. To hang this world in space. It took a miracle. And it is a miracle when God gave you rest. When you lie your tired body
on your bed. Tandaan po natin, milagro po ng Diyos na pag ikaw ay humiga na sa iyong kama, sa iyong katre, sa iyong higaan, bibigyan ka naman niya ng kapahingahan. Alam niyo ba mga kapatid, na habang tayo ay namamahinga sa presensya ng Diyos sa ating pagtulog, ginagamot, pinagagaling po ng Diyos ang ating kahinaan, ang ating karamdaman. At alam niyo ba mga kapatid na ikaw at ako habang tayo natutulog, inihahanda po ng Diyos ang mga kasagutang ating hinihiling sa Kanya. Maging ang kabuhayan natin mga kapatid, tandaan po ninyo ito, pakinggan po ninyo ito. Purihin ng Panginoon. Ikaw habang natutulog, ang Diyos ay gumagawa ng milagro upang sa paggising mo, yung mga walang hanap buhay ay may trabaho na. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon at isang araw, dalangin natin sa habag ng Diyos, paggising natin, wala na yung COVID-19. Maganda na ang panahon at kung maganda na ang panahon, lalo tayong magpuri sa Panginoon at tayo po ay magtrabaho ng husto. Kaya nga po sinasabi ko kay Pastor Rene doon po sa Bulacan, Pastor, pagkatapos nito, aayusin natin ang ministry natin at ang evangelism ay lalo nating palalakasin. At ito nga pong Oktubre, kung loloobin ng Diyos, magsisimula na tayo ng construction natin doon sa Bulacan, ng church para abutin po natin ang mga tao po sa Pulilan, Bulacan. Tandaan po natin na even sa panahon ng pandemic na to, kami ni Pastor Rene po ay nagpaplano na ng gagawin pagkatapos po ng COVID-19 ito, pagkatapos ng bagyo. Tandaan po natin na kahit na may bagyo, kahit may unos, kahit may COVID, magplano tayo sapagkat isang araw, pagagalingin na ng Diyos ang ating paligid. Amen. Hallelujah. At dadalangin ko nga sa Panginoon na i-preserve niya ang buhay natin upang tayo po ay magtrabaho ng gusto pagkatapos po ng pandemyang ito. Kaya nga sa ating buhay, bantayan natin ang ating mga paa, ang ating paglakad. Tandaan natin, tingnan natin kung saan tayo nakatayo. Ikaw ba ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng iyong pananampalataya? Bantayan po natin ang pananampalataya natin sapagkat dapat po sa bawat hakbang nating gagawin ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Umaasa na sa bawat hakbang natin na gagawin, gagabayan tayo ng Diyos. Kung ang paa natin ay nakatapak sa batong ang pangalan ay Hesukristo, ikaw ay nakatayo sa lugar ng puno ng himala. Amen. Kung si Noro Honor sumisigaw ng walang himala, ako'y sumisigaw ng mayroong himala. Amen? Pwede ba kayong sumigaw niyan na may himala sa buhay natin? Pwede ba sumigaw kayo, sabihin nyo, may himalang mangyayari sa buhay ko ngayong araw na ito? Amen? Ulitin ninyo. Hallelujah. Hindi po tayo, nagtitipon man tayo ng social long distance. Kung tayo man ay nagtitipon ng long distance fellowship, tandaan po ninyo, malapit pa rin tayo dahil nasa gitna natin ang Diyos, kasama natin siya. At tandaan natin, hindi po mapapahiya ang lahat ng nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. The Bible tells us, what's your step? Bantayan natin ang bawat hakbang na ating gagawin. Ang ibig sabihin ng salita ng Diyos ay hindi ka basta na lamang hahakbang. Dapat pag-iisipan mong mabuti ang iyong gagawin, ang iyong mga hakbang, ang iyong mga kilos, at ang iyong mga desisyon. What's your lifestyle? Anong uri bang Kristiyano mayroon ka? Anong uring pamumuhay Kristiyano ang iyong buhay? Ang sabi nga ng iba, Kristiyano. Ikaw ba ay Kristiyano o Kristiyano? Marami sa ating mga Pilipino ang mabilis magdesisyon nang hindi kumukonsulta sa banal na kasulatan. Maraming mga tao, kung minsan nga pati mga mananampalataya, tayo, ikaw at ako, minsan nagsado tayo nagmamadaling magdesisyon. Tandaan natin, para tayo hindi mapahamak, sa gagawin nating lahat ng desisyon, tanungin natin ang Panginoong Hesukristo. Buksan natin ang banal na kasulatan sapagkat ang banal na kasulatan, doon sa banal na kasulatan, nakasulat na ang gagawin mo sa araw na ito at sa kinabukasan. Amen. At kaya nga po sa ating mga paghakbang, pag tayo po ay humahakbang lumalakad, huwag po tayong tumingin sa nakaraan. O huwag po tayong tumingin sa kanan, huwag nating tingnan ng kaliwa. Ang tingnan po natin yung kinabukasan na ating pupuntahan. At tandaan po natin at siguraduhin natin sa ating paghakbang, sa ating paglakad, siguraduhin natin kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po siya tinawag na Emmanuel, ibig sabihin God with us. Amen. Praise God. Kaya nga po tandaan natin na parang araw-araw Pasko. Sasabihin mo, bakit ba Pastor araw-araw ay Pasko? Sapagkat kasama natin ang Emmanuel, the God with us.
Ayon po sa mga ngaral, Kabanata 5, talatang 2, ito pong sinasabi, inulit po sa atin ni Haring Solomon na huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa, mag-ingat ka sa pagsasalita. Ganyan po ang ipinangangaral po sa atin ng mga ngaral at sinasabi sa atin, binibilinan po tayo na pag nasa presensya tayo ng Diyos, huwag tayong pabigla-bigla sa pananalangin. In James chapter 5 verse 16, we are told that the prayer of the righteous man is powerful and effective. Ayon sa James chapter 5 verse 16, ang panalangin ng matuwid ay may kapangyarihan at ito pong mga panalangin ito ay sinasagot at naririnig ng Diyos. As we pray, we stand watch over our families, cities, and nations. Tandaan po natin yan. Sa ating pananalangin, huwag po natin kakalimutan ang ating pamilya, ang lugar na pinaninirahan natin, maging ang ibang bansa. Kaya nga po sa ating mga panalangin, pati po ang India, ang Brazil, ang Amerika, ang Israel, at ang marami pang mga bansa sa ibang bansa ay ating sinasama sa panalangin. Sapagkat yan po yung trabaho natin. Hindi po tayo dapat maging makasarili. Marami po sa atin na pag lumalapit po sa Panginoon, ang dala lang po niya sa Panginoon yung pangangailangan niya. At tandaan po natin, we are to watch not only for the enemy's activity, but also for the manifestation of God's plans. Tandaan po natin mga kapatid, na tayo po ay hindi lang magbabantay sa kalaban natin, sa kaaway natin. Huwag lang nating babantayan ang ginagawa ng kaaway natin. Dapat po ay tingnan natin ang mga ginagawang mabuti ng Diyos, ang plano ng Diyos sa atin. We need to watch the miracles God is doing right now. Katulad niyan, ang dami pong pinagagaling ng Panginoon. Maraming pinauunlad ang Diyos sa kabila ng kahirapang ito. Amen. Marami sa atin ang hindi napapansin ang milagro ng ating Panginoong Jesucristo, bagkus ang napapansin nila ay mga negatibong nangyayari sa kanyang buhay sa ating paligid na siyang nagpapahina ng kalooban ng maraming tao. Mga kapatid, tandaan natin, tayo po ay pinagbabantay ng Diyos, hindi bantayan lang ang kaaway, kung hindi bantayan natin kung anong nangyayaring himala sa ating paligid. Tingnan po natin ang ginagawang mabuti ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating asawa. Ang kalusugan na tinataglay po natin ay bantayan natin at pasalamatan natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Today, more than ever, it is important to pray and seek the mind of the Lord. Sa panahon natin ngayon, ito po ay lalong mas importante. Mas kailangan po nating manalangin at hanapin natin ang mukha ng Diyos at ang kanyang kalooban. Ang sabi nga sa panalangin natin, let thy kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Hallelujah. With the power of the Holy Spirit leading us, we can discover God's will and expose the plans of the enemy through a strategic prayer. Tandaan po natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na taglay natin, na naninirahan sa iyo at sa akin, ay madidiscovery natin, malalaman natin ang kalooban ng Diyos at maihahayag ang mga plano ng kaaway sa pamamagitan ng ating pagdulog sa panalangin sa Diyos, sa paglapit natin sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Ayon po sa Kawikaan, Kabanata 4, talatang 26 hanggang 27, gusto kong basahin muli sa inyo. Ang sabi po ng mga ngaral, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang kang palayo sa lahat ng kasamaan. Nakasalalay po ang ating kinabukasan sa bawat hakbang na gagawin natin. At dapat sa bawat hakbang na ito, alamin natin ang landas na ating tatahakin o lalakaran. Alamin natin kung ang landas na ito ay patungo sa ating mga pangarap kasama ang Diyos. At kailangan natin ang gabay ng salita ng Diyos upang ang bawat hakbang natin ay magkaroon ng katagumpayan. Amen. Hallelujah. Kaya nga po ngayong linggo na to, napakahalaga po na tayo po ay lumalakad at hindi po tayo pwedeng huminto. Amen. Sapagkat ang ating buhay ay isang journey, isang paglalakbay. Walang naglalakbay na nakaupo lang
o nakahilata sa kama. Ito po yung panahon na tayo po ay magpapatuloy lumakad kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! At tandaan po natin ayon po sa Psalms 37 verse 23, if the Lord delights in a man's way, He makes his step firm. Kung ang Panginoon daw po ay nalulugod sa ating paglakad, sa ating pagkilos, ang bawat hakbang natin ay iaayos ng Diyos at magiging matatag ang bawat hakbang ng lahat ng mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, huwag tayong padalos-dalos sa ating mga desisyon sa buhay. Huwag lalakad ng walang patnubay ang Diyos. Hallelujah! With the wisdom of God, He gave King Solomon the wise to tell us to guard every step we make. Sa pamamagitan ng talino ng Diyos na ibinigay niya kay Haring Solomon, si Haring Solomon naman sa pamamagitan ng kanyang awit, sa kanyang tula na ginawa, sinasabihan po niya tayo na mag-iingat tayo at bantayan po natin ang bawat hakbang na ating gagawin. Ikaw, saan ka papunta? Saan ka pupunta? Tandaan po natin na bawat maling hakbang ay mayroon pong consequences. Amen. Mananagot po tayo sa bawat hakbang na gagawin natin, lalo na kung ang hakbang natin ay maling paghakbang. Hallelujah. This time is the best time to appear before the Lord, before His holy presence. Lalong-lalo na po sa panahon ng digmaang ito na ang kaaway natin ay hindi natin nakikita. Kailangan po natin ang divine instruction ng Lord para po tayo magtagumpay sa labang ito. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Katulad po nito, marami pong mga nagkakaroon ng COVID. Nagtataka sila, bakit sila nagkaroon ng COVID? Napakaingat naman nila. Tandaan po natin na hindi natin kayang ingatan ang sarili natin. Sa ating paghakbang, kailangan natin ang pag-iingat ng Diyos. Amen. Kailangan po natin yan sa ating paglakbay, sa ating paghakbang, sa ating paglalakbay sa buhay na ito. In our journey, we need God's presence and His instruction and His protection. At ang lahat ng tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo ay katulad ng mga sundalo na nakikinig sa kanyang commander, sa kanyang pinuno, upang hindi po sila mapahamak. Ang sabi nga po ni Haring Solomon, pag tayo lalapit sa Diyos, makinig lang tayo. At huwag tayong kung ano-ano ang hinihandog natin sa Panginoon, sapagkat ang Diyos naman, hindi naman niya kailangan talaga yung mga material na handog natin. Amen? Not even your tithes. Ang gusto ng Lord, ikaw, ako, ang buhay natin. Amen? We all know that the sacrifices of fools are just mere words. O nga po, sabi nga po ni Haring Solomon, marami po sa atin, ang ating mga sakripisyo sa Diyos ay salita lang, bibig lang. Amen. Madalas tayong mangako na maglilingkod ako, Panginoon, sasamba ako, Panginoon, a-attend ako ng church service, a-attend ako ng Bible studies, pero lahat po doon, puro salita lang. Ang tawag po doon, sacrifices of fools. Amen. At kung ikaw, naghahandog sa Diyos sa pamamagitan lang ng labi, faith without work is dead, and you are a fool. Ang iyong sakripisyo ay sakripisyo ng mga hangal, ang sabi ng Bible. Alam natin na madalas ang mga tao ay naghahandog ng hangal na handog sa pamamagitan ng salita lamang. Puro laway. Amen. Puro drawing, puro kwento. Amen. Wala namang kwenta. Ang banal na salita ng Diyos ay tunay na gabay natin sa araw-araw na pamumuhay natin. Tandaan po natin yan, huwag po nating pababayaan. Kaya nga po, sinabi po ng salita ng Diyos sa Joshua chapter 1 verse 8 na huwag pong kaliligtaan ang banal na kasulatan. Dili-diliin araw at gabi upang matupad ang mga sinasabi, ang mga inuutos dito, upang tayo po ay maging tagumpay at umasenso sa ating pamumuhay. Dapat tayo ay magpapaalalahanan sa tuwi-tuwi na upang tayo ay magtagumpay at manatiling nakatayo pagkatapos ng pandemyang ito. Katulad ko po ngayon, 121 preaching na to na ginagawa ko sa inyo. Pinapaalalahanan ko po lagi kayo, ang aking sambahayan, upang tayo po ay managumpay sa pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, pagkatapos po nitong pandemya na to, even sa panahon natin ngayon,
Maraming tao pa ang hindi nakakakilala sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos, Kristo at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sabi ko nga po sa inyo nung isang araw, nung tanungin ko po ang mga trabahador ko kung sino nananalangin sa Diyos, marami po, halos lahat sila, hindi nananalangin kasi hindi nila kilala ang Diyos. At ako po ay merong obligasyon ngayon. Nung sila ay pumasok sa trabaho sa akin, ako po ay biglang nagkaroon ng obligasyon upang ipangaral sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin mga kapatid, ito pong panahon na to ay panahon nga daw ng great harvest, pero actually we are on the gleaning stage of the great harvest in the Church of the Lord Jesus Christ, in this church age. Tandaan natin, during the tribulation period, mayroon pang malaking anihan ng kaluluwa sa panahong iyon sa loob ng 7 taon. At hindi natapos sa church age ang anihan ng kaluluwa sapagkat marami pa ang ililigtas ng Diyos kahit sa panahon po ng matinding kapighatian. Hallelujah. Kaya nga po, kung ikaw at ako ay makakasama at definitely makakasama po sa pagbabalik ng Panginoon dun sa rapture, huwag po kayong mag-alala dahil kung may maiwan po tayong mga kamag-anak, maaaring sila po ay magkaroon pa rin ng kaligtasan sa panahon ng tribulation. Eh, bakit kailangan hintayin natin yun? Bakit sasabihin na lang natin sa kanila na, di bale kapatid, sa tribulation period ka na lang makakilala sa Lord. Samantalang sa panahon natin ay meron pang oras. Tandaan natin ang sabi ng Bible, habang may araw, magtrabaho tayo sapagkat pagdating ng gabi, wala nang magtatrabaho. Kung kaya nga po mga kapatid sa araw na ito, tandaan natin na huwag lang pang sarili ang ating mga hakbangin. Kaya nga po ang sabi ng Bible, watch your step, guard your step. Huwag po tayong makasarili. Ang ating paglalakbay dito sa sanlibutan ito ay hindi pang sarili. Do not be selfish. Do not walk for your benefit alone. Huwag tayong maging makasarili at huwag po tayong lumakad ng pangsarili lang natin. Kadalasan po sa mga bahay natin, sasabihin mo, o saan ka lalakad? Saka pupunta, magtatrabaho, maghahanap ng trabaho. Amen. Madalas po kung minsan, naghahanap tayo ng trabaho para sa sarili lamang natin. Tandaan natin na walang nabubuhay ng pang-sarili lamang niya. Maraming tao pa ang nangangailangan ng tulong. Ikaw at ako alam natin kung paano humingi ng tulong sa Panginoon, kung kaya kailangang ibahagi natin sa mga tao ang ating nalalaman tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. At upang ang mga taong ito na walang access sa ating Diyos ay magkaroon po sila ng access sa presensya ng Diyos na katulad mo at katulad ko. Sila po ay gabayan natin patungo sa Diyos sa pamamagitan ng ating tagapamagitan, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa aking pangangaral sa tuwi-tuwi na, madalas nababanggit ko po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, don't get me wrong. Hindi po ako nang iinsulto sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. In fact, sa totoo lang, alam naman natin na mahal ng Diyos ang mga unbelievers. At dapat ganun din po tayo. Hindi natin kailangang kapuutan ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, bagkus kahabagan natin sila. Kaya nga po ako, tuwing nangangaral po, ay nababanggit ko po itong kasalanang ito na kinamumuhian ng Diyos. Kaya nga po sa lahat ng mga nanood at nakikinig, huwag po natin gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo sa mga salitang walang kabuluhan. Huwag po tayong lumapit sa mga ribulto at tatawagin nating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, ayon po sa banal na kasulatan, hindi mananahan at hindi isi-share ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa mga imahen o ribultong gawa ng taong makasalanan. Kaya nga po sa araw na ito, sa ating pagdiniig, dapat malaman po ng lahat na napakahalaga po ng bawat hakbang na gagawin natin, lalo na pag tayo po ay lumalapit sa ating Diyos. Ibinilin sa atin ang banal na kasulatan na huwag tayong basta-basta mangangako sa Diyos sa oras ng ating paglapit sa Kanya. Tandaan natin na kapag tayo ay nangako sa Diyos, inaasahan ng Diyos ang mga pinangako natin sa Kanya. At dapat nating tuparin ang pangako ng Diyos at huwag natin siyang paasahin sapagkat ang Diyos ay hindi tao, siya ay nasa langit at tayo naman po ay nasa lupa. Kaya nga po tandaan natin, lagi po tayong mag-iingat, lalong-lalo na pag tayo po ay lumalapit sa presensya ng Diyos upang ang buhay po natin ay umigi.
Doon po sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon at wala pong access sa presensya ng Diyos. Akin pong inaanyayahan kayo na tanggapin po ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas ng inyong buhay. Doon po sa mga kapatid ko ngayon na nanunod at nakikinig, huwag po natin pabayaan ang ating mga magulang ay hindi nakakakilala sa Panginoon. At huwag nating pabayaan ang ating mga magulang ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at tinatawag ang Diyos-Diyosang yun na Panginoong Hesukristo. Amen. Sapagkat malaki pong insulto sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, malaking insulto sa Diyos na tinatawag mo ang kahoy na Diyos. Ipinapalit natin ang mga kahoy, ang mga ribulto na yan sa Diyos na makapangyarihan. Amen. Kaya nga po sa mga nanonood at nakikinig, kung ikaw ay sumasamba pa sa Diyos-Diyosan, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Kaya nga po pagsisihan natin ang ating kasalanan, lalong-lalo na po sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, at ibaling po natin ang tunay na pagsamba sa Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin na ang Panginoon, uulit-ulitin ko sa inyo, namatay dahil sa atin, dahil sa ating kasalanan, at siya po ay nabuhay na muli upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang lahat ng pangako ng Diyos sa lahat ng makikipag-isa sa Panginoong Hesukristo ay magkakaroon ng katuparan. Magandang tanghali po sa inyo lahat at pagpalain po tayo ng Diyos. At mag-iingat po tayo sa bawat paglakad natin sa ating buhay. Sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang Mother's Day. At binabati ko ang lahat ng nanay ng maligayang araw sa inyong lahat. Alam naman natin na napakalaki po ng role ng mga mother, lalo na po sa panahon ng pandemya. Sila po yung ating mga katulong halos sa bahay natin. Sila ay naglalaba, nagluluto, maagang gumising sa umaga. Kamukha din ng aking asawa. Binabati ko ang aking asawa ng maligayang araw ng mga nanay. Happy Mother's Day to you, Chat. At sa lahat ng mga nanay na nanonood at nakikinig, sumusubaybay sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa lahat ng mga mother sa Pilipinas at sa buong sanlibutan. Napakalaki nga po ng role ng mga nanay sa panahon natin ngayon. Sila po yung nagmamanage ng ating pamilya at talagang sila po ay active na active at ako po ay bumabati sa inyo ng maligayang araw. Dalangin ko na ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay maranasan ng bawat isa. Dalangin ko rin ng mga nanay na wala pa sa Panginoong Hesukristo at hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay makakilala sila at isuko nila ang buhay nila sa ating Panginoong Hesukristo upang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ako ay bumabati sa lahat ng nanay, lalong-lalo na ang lahat ng nanay sa Christ of All Ages, sa God Will Provide Church at ang mga nanay sa Church ni Fred Merihilla, ang Assemblies of God sa Cavite. Maligayang araw sa inyo at pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos sa mga nanay. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Amang banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Maraming salamat sa paligid na ito. Maraming salamat sa ganda ng kalikasan na iyong pinagkaloob. Pinupuri ka namin, dinadakila, O Lord. Dalangin namin, O Lord, na kung paano ganito kalusog ang mga halaman, ganun din po sana ninyo pagalingin ang lahat ng may karamdaman ng COVID-19. Pagpalain mo ang lahat ng mga frontliners na nagmamahal at nag-aalaga sa mga may karamdaman at ingatan niyo po sila. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng member ng Christ of All Ages. Ilayo niyo po kami sa karamdaman at dalangin namin na ang bawat isa ay mag-ayos sa paghakbang kasama ikaw, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na pagpalain mo rin ang Church ni Pastor Job Tullios, ang God Will Provide Church, ang kanyang buong pamilya. Ingatan niyo rin po sila laban sa karamdamang ito. Ganon din po ang church at ang pamilya ni Pastor Alfred Merihilla dyan sa Cavite. Dalangin ko rin, Lord, ang body of Christ. Pagpalain mo, O Lord, ang lahat ng mga sumasamba sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng anak mo, Panginoon, ay pagpalain mo. At sana magkaisa kami, O Lord, na ipangaral ang iyong banal na salita sa lahat ng mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Pagpalain mo ang Israel. We pray for the peace of Jerusalem. We declare blessing, blessing, blessing over Israel in the name of the Lord Jesus Christ. And Lord, bless mo po ang India, ang Brazil, at ang mga bansa pa na mayroong matinding karamdaman ng COVID-19. Dalangin ko, Lord, na pagalingin mo na po ang aming sanlibutan, ang daigdig na ito. Pagpalain mo, Panginoon, at dalangin namin na ikaw po ang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Father, in the name of Jesus, we declare blessing, blessing over everyone na nakanunod at nakikinig.
Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Pagpalain mo kami, O Lord, sa tuwi-tuwi nang lumalapit kami sa iyong presensya. Ama, sa pangalan ni Jesus, sinihiling po namin na ang iyong pag-iingat sa amin ay lagi mong ipagkaloob. Dalangin namin ang liwanag ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo ay magningning sa buhay namin. Mahabag ka lagi sa amin, Ama, at bigyan mo kami ng tunay na kapayapaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat, at lagi pong mag-iingat tayo at sasamahan tayo ng Diyos na buhay. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.